Bansang China, mga sangkay, lulusob na nga ba sa Taiwan? Okay, ito nga po mga sangkay, balitang-balita ngayon international, no? Pandaigdigang balita tayo na itong bansang China, gagamitin na po yung kanilang pambihirang lakas laban po sa Taiwan. So, ang tanong dito, tututuhanin na ba na anumang oras lulusob na ang China laban po sa Taiwan para po ibalik sa kanilang kapangyarihan ang bayang ito, mga sangkay, na ngayon ay gustong makawala sa tinatawag na One China Policy. Pag-usapan po natin yan dahil mayroon pong bagong update dyan, mga sangkay. Gumawa o kumilos ang militar ngayon ng China malapit sa Taiwan. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below #solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar. Okay. Ito yung balita, guys. Alam nyo, dati pa naman mga sangkay, pinag-uusapan na po natin itong plano ng China. Kasi we all know naman na ang China isa po ngayon sa malakas pagdating sa militar. Bukod sa second largest economy sila, mga sangkay, yung kanilang militar talaga nga namang umaarangkada. Kaya ganun po kalakas ang loob ng mga sangkay na mag-angas. Pero mamaya may comment tayo dyan. Kasi may ginawa po itong China. Ito nga po yung balitang-balita. Ang China po ay nag-drill, nag-military exercise palibot po sa Taiwan. Pinalibutan po nila yung Taiwan, mga sangkay. Ganun ka-agresibo ngayon yung China sa Taiwan. So, ito na ba ay senyales na sasakupin na ng China ang Taiwan? Based do sa assessment ng Indo-PACOM, naghahanda ang China na lusubin ang Taiwan by 2027. So, ang masasabi ko talaga, dapat natin talagang paghandaan kung ano man ang mangyayari. Medyo delikado to, mga sangkay. Just in case totoo, ha? Na ang China daw po ay naghahanda na lusubin ang Taiwan. So, sabi nga po ng political analyst na si Dr. Renato de Castro, ang masasabi lang daw niya talaga, dapat natin talagang paghandaan kung ano man ang mangyayari. Ang tanong, paano tayo maghahanda? Tama na ba yung pagpapalakas ng militar ng Pilipinas? Tama na ba yung ginagawa ng Pilipinas ngayon na pag-improve ng mga equipments pandigma? O may iba pang paraan para hindi po tayo madamay? Kasi, alam nyo, nagsalita na nga po dati pa, mga sangkay, ang mga militar. At maging ang presidente po natin, alam po niya na hindi tayo makakalusot just in case. Alam niyo kung bakit? Yung position ng Taiwan, malapit lang po yan sa Pilipinas. Kung titingnan po natin sa mapa, nasa uluhan lamang po yan ng Pilipinas. Lalo na po sa Batanes. So, delikado daw po ang situation ng ating bansa. Kasi halimbawa, yung mga tao sa Taiwan, sa malapit na lugar sila pupunta just in case may invasion na magaganap. Ano ang pinakamalapit? Pilipinas. Eto. Mamaya, mayroon po tayong komento tungkol dyan. Kailangang manatiling mapagmatsyag ng Pilipinas sa mga nangyayaring tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Kasunod ito ng intense military drill na ikinasa ng China sa palibot ng Taiwan nitong December 29 at 30, 2025. Ayan, kita nyo mga sangkay, palibot ng Taiwan. Imagine niyo yan, pinagpapraktisan na po yung Taiwan kung paano nila aatakihin ng sapilitan. Habang inilarawan naman ni People's Republic of China President Xi Jinping sa kanyang talumpati para sa pagsalubong sa 2026 na unstoppable trend ang reunification ng Taiwan at China. Ayon sa International Studies professor na si Renato de Castro, dapat paghandaan ito ng Pilipinas, lalo na at maaari itong makaapekto sa higit kumulang 200,000 mga Pilipino na nagtatrabaho at nananatili sa Taiwan. Dami pa namang Pinoy sa Taiwan, no?
Actually, may mga kaibigan po tayo, mga sangkay sa Taiwan, no? Ako, may personal friend ako doon sa Taiwan ngayon na, kumbaga, minsan tinatanungan ko siya kung ano po ang situation dyan sa Taiwan. Kasi nga po, pagdating sa media, ang tindi po ng balita ang Taiwan, ganito, pinalibutan ng ganyan. Then, minsan napapatanong ako mga sangkay, kamusta dyan? Okay lang ba kayo? So, ang dami palang Pilipino talaga doon. Malapit rin ang geographical distance sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Yan ang sinasabi ko. Sobrang lapit lang po talaga. Kaya maaaring madamay ang bansa sa mga banta ng paglusob. Bukod rito, inaasahan rin ang posibleng pagsali dito ng Estados Unidos bilang kaalyado ng Taiwan. Ayan na. Yan ang matindi. Siyempre, kung sasali ang Amerika, sino yung kakampi ng Amerika? Pilipinas. May tinatawag na ironclad, 'di ba? Na kung banggitin po 'yan ng mga sangke dahil po sa alyansa ng Pilipinas at Amerika, no? So, itong ganitong klaseng situation ang posibleng maghatak sa Pilipinas papunta sa delikadong sitwasyon na madamay di umano. Alam naman natin, aliado natin ang Estados Unidos. Yan, meron po tayong treaty sa mga kaalyado po natin, especially yung Amerika. Pagdating sa alliance, no, an attack on one country will be considered an attack on the other. That will require us, of course, to respond to assist our treaty ally na Estados Unidos the same way na expect tayo na tulungan tayo ng Estados Unidos pagkaroon din naman ng higwaan sa West Philippine Sea, South China Sea. Ewan ko lang kung tutulong yung US dyan. Especially ngayon. Alam po natin yung nakaupo, si Donald Trump. Ewan ko lang kung tutulong dyan yung Amerika. Pero, ang Amerika pa naman nakikipagkaibigan dito kay Xi Jinping. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Department of National Defense sa nangyaring 2-day military drill ng China. Ayon kay Secretary of National Defense Gibo Teodoro Jr., ang mga aksyon ng China ay nakakaapekto sa kapayapaan at nagpapalala lamang ng tensyon sa rehiyon. Para kay Senator Francis Kiko Pangilinan, ang nangyaring military drill ay nagdulot ng pangamba at pag-aalala. Hindi lamang sa mga taga-Taiwan, kundi pati sa mga Pilipinong naroroon at maging sa mga mamamayan ng Silangan at Timog Silangang Asya. Nananawagan naman ang Department of State ng Estados Unidos sa Beijing na magpigil at itigil na ang military pressure laban sa Taiwan at sa halip ay daanin ito sa maayos na usapan. Samantala, una nang sinabi ng dating United States Indo-Pacific Commander Admiral Philip Davidson noong 2021 na inaasahang sa 2027, lubos na magiging handa ang puwersa ng China para sa kanilang planong reunification. So, maaaring sineset na ng China yung Grabe, no, mga sangkay. Ang mga nagbabalita kasi ng mga ganito, yung mga intel nila Sila yung nakakaalam groundworks for a possible armed invasion of Taiwan by 2027. Evan Alvarez, Okay, so, well, ako, yung opinion ko dyan, mga sangkay, yung makakatulong talaga sa Taiwan dyan, kumbaga yung delikadong sitwasyon naman ng China, just in case na gagawin nila yan, andyan po kasi yung Japan. Maliban sa Japan, andyan din po yung India. Kapag ginawa ng China yan, malaking problema yan sa kanilang bansa. Kahit sabihin po natin na dami silang nuclear, marami silang mga kagamitang pandigma, marami silang mga sundalo. Pero pagdating po kasi sa digmaan, strategy po yan Though may mga kumakalat, mga sangkan information na sobrang high-tech daw ng mga pandigma ng China. Pero, ayun na nga po, nagkakaalaman pa rin yan sa digmaan na actual mismo mga sangkay. Diba, naalala nyo si Hitler? Sa kasaysayan, sobrang lakas daw po talaga nila Pero nagulat, mismo yung mga historian ngayon, hindi pa rin po nila maipaliwanag paano natalo sila Hitler nung panahon na yon. So same, mga sangkay sa situation. Pero itong panahon natin ngayon, mas delikado to kasi may mga nuclear. Isang nuclear pa lang, Diyos mio marimar. Delikado to, mga sangkay. Pero, tingin ko, ang China, kung gagawin nila yan, para na po nilang isinubo yung kanilang magandang ekonomiya. No?
sa pagkasira. Kasi mawawasak yan eh. Siyempre, lulusubin din yan ng ibang mga bansa na kaalyado po mga sangkay ng Taiwan. Yan, lalo na po yung Japan na matagal nang gigil na gigil sa China. Diba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ano sa tingin nyo? Posible na bang lusubin ng China ang Taiwan? At kung mangyayari yan, anong gagawin? Anong tingin nyo kailangan gawin ng Pilipinas? Ngayon pa lang. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.